Hi, good day po sa ating lahat. It's Megan Marjan Tolentino, your Batang Plantito. Ayan, namiss ko po kayong lahat. Medyo matagal-tagal po tayong walang vlog kasi medyo busy po. But for today mga kababayan ay may vlog po tayo at samahan nyo ako na i-update kayo sa ating garden. Kung ano pong itsura niya ngayon at kung ano po yung gagawin natin sa mga next na mga araw. Ngayon pong araw na to ay samahan nyo ako na i-prune tong kalahati ng ating ubas para meron tayong naka-display this coming March at April. Pero bago po yan kasi ang ating mga strawberry ay nasa ilalim sila ng ubas ay inayos namin sa gilid at nilagyan ng net para hindi gano'n silang masaktan sa araw pag na-prune ng ating mga ubas. Tapos i-flex ko po dito sa greenhouse and medyo makalat sa dami ng halaman. Tapos pinasok ko dito yung ating yan po yung ating strawberry kasi kinakain siya ng mga ibon. Pero dyan sa net ay hindi po makapasok ang ibon. Ayan, Shoga variety po yan. Mag-start na tayo mag-prune, baka hindi tayo matapos sa dami po nito, tsaka sobrang dami niya ng sanga na malalago. Tapos marami sa ating mga kababayan na nagpa-reserve ng mga unrooted cuttings, kaya siguro ship namin by Monday or Sunday pag kinain ng time. Bali yan po yung ating ipo-prune today, yan napakarami. Pagpuprune pala ng ubas, ayan sa bago sa ating mga channel, kung na-training yung ubas yung mga fruiting arms lang yung ititira, tapos lahat ng mga unhealthy na mga cuttings or hindi fruiting arms ay i-remove natin sila. Katulad nito kung nakikita nyo to, medyo mataba siya. Yung ating mga ubas kasi hindi gaano na-training iba kasi pina-recover lang natin sila sa stress galing sa rainy season nung nakaraang taon. Bali ito mataba siya. Kung gusto mong maglabas dito yung bunga, dito nyo na lang siya i-cut para medyo malapit dun sa puno. Ngayon kung gusto nyo dito banda yung bunga ng yung ubas, ay dito natin sila ikakat. Or pwede rin naman na yung ating mga na-prune, kung sobrang haba, ay pwedeng ipagsama-sama dun sa isang area para dun magkumpulan yung bunga. Ayan, pwede rin naman nakaspread sila. Dito banda may bunga, dito banda may bunga. Or pwedeng pagsama-sama kung yung mga fruiting arms nyo ay mahaba. Pero kung hindi naman mahaba yung mga fruiting arms, ay pwede dun mismo dun sa puno. Katulad po nito, ayan. Ayan, katulad po nito, kung pwede yung cut malapit dito sa puno niya, ay dito lang pwede siya. So, ganoon lang po kadali. Tapos talagang i-remove natin lahat. Tapos yung mga cuttings na na-harvest natin ay tatanim natin yung mga matatabang sanga, i-remove natin basta sila, hindi matured. Ititira lang natin yung matured na mga sanga. Ayan po yung ating mga matured na cuttings na kinukuha sa mga nakat. Ayan po yung ating i-propagate po. Ayan po, natapos na natin tong kalahati. Nag-rest muna ako kasi nakaka-stiff neck po talaga pag nagpuprune ng ubas. Ngayon i-flex ko po sa inyo ating mga bromeliads. Ayan, alam nyo naman po na favorite ko yung bromeliads. Tapos dito sa baba makikita natin yung ating mga common na mga aglaw. Ayan, tapos iba-ibang klase mga halaman. Kung napapansin nyo, kahit common sila ay napakaganda ng kanilang mga dahon talaga. Kahit common yun, basta alaga na may maintenance ay napakaganda nilang tignan. Ayan pa, parang silver aglaw po yan. Tapos yan yung mga iba. Halo-halo na po na halaman. Tapos sobrang lamig, medyo malamig-lamig yung panahon ng January, February. Ay lumilitaw yung kulay ng ating mga bromeliads. Yan, napakaganda pong pagmasdan ng ating mga tanim na halaman sa ilalim ng mga bromeliads. Tapos dito naman sa unang greenhouse, dito sa unang garden. Ayan, di ba napakaganda ng ating mga bromeliads. Ayan yung violet, parang purple star yung pangalan. This one po ay kulay pink. Ayan pa yung isa. Tapos yan yung ating mga galing sa Thailand. Na-acclimatize na nila ay okay na sila sa weather. Tapos nakita ko itong ating mga face pots dito ay tinrim ko na rin sila para lumitaw yung ganda nila at shape ng kanilang mga buhok. Tapos dito naman yung ating mga pinatubo na pakpaklawin na kinuha natin yung parang seeds sa likod ng dahon or tinatawag na spore po ba yun? Ang lalaki na nila.
Yan pa yung ating mga hanging napapaklawin. Tapos nagtry kami ng mga repolyo, ay okay na okay pala sila sa sa medyo initan, kaya naman pala nila. Basta tinanim po namin yan no November. Tapos yun yung ating mga strawberry na available na 50 pesos each seedlings po. Well established. Tapos dito makikita natin yung ating Peter pepper. Ayan, meron pa pong nakaligtas sa baha. Ayan, yung parang putotoy na sili na unique talaga. Tapos nagpasidling na rin kami kasi marami pong naghahanap. Tapos ito na po yung front yard ng ating garden. Tapos yan yung ating ginawang diamond landscaping. Tapos napakaganda pa ng kulay ng ating gumamela from Baguio. Yan, ang cute po ng ating mga bromeliads. Nagre-release na rin po kami. Ay pwede nyo pong i-visit yung page namin na Marjon Tolentino na Facebook. Ayan. Lahat ng transaction sa halaman ay dyan po ako nag-re-response po. Tapos yan yung ating mga hanging plants. Sobrang haba na po ng ating mga buhok ni Esther. And then maraming salamat sa ating mga kababayan na patuloy na nag-aabil ng ating mga halaman. Thank you for watching po. Ingat po ang lahat.